ka sa control, pag pinaubaya mo na sa Panginoon, ang lahat ng bagay, financial, emotional, physical, sabihin ko sa inyo, gagaan lahat sa iyo. Kasi wala ka namang binaburden eh. Wala ka namang inaangkin eh. Lahat ng bagay sa Panginoon na eh. So, doon tayo sa pangalawa natin. God wants as much fruit as possible from your life. Gusto ng Panginoon, gusto ng Diyos, na magbunga ka ng sobrang dami. Hanggat kaya mo, magbunga ka. Okay? Sabi ko nga sa inyo, ang isang halaman, hindi yan tinatanim. Hindi nagtatanim ang mga magsasaka ng palay, di ba? Para decide. Ayan, ganda ng palay ko. Decide lang yan eh. Diba? I-frame kaya natin ito. Hindi ganon. Pero, nagtatanim sila ng palay. Bakit? Para mag-harvest. Diba? Para magbunga yung mga palay na yun. Para magbunga yung mga halaman na yun. Amen. At kahit sa halaman, although meron ng mga halaman ngayon na design lang talaga yun. Diba? Pero, ang design ng isang halaman, lumaki siya at magbunga siya. Okay? Nakuha niyo yan? Amen. Kailangan mag-grow and then bear fruit. At sabi ng Bible, gusto ng Panginoon na mag-bear fruit ka. Binasa natin sa John chapter 15 verse 1 to 8. Gusto ng Panginoon na magbunga ka ng napakaraming bunga. Okay? Napakaraming bunga. Yung bunga na hanggat kaya mo magbunga, magbunga ka. Paano natin ma-apply yun sa ating Christian life? Okay? So, syempre, tayo nga, ang job natin is to bear fruit. Ngayon, kung hindi tayo nagbubunga, may problema. Especially, ilang years ka na sa ministry. Yung mga bago, siguro, bago-bago pa lang sila. Pero yung mga tao na hindi nagbubunga sa ministry, hindi nagbubunga sa church, may problema yun. Kasi ang trabaho mo, magbunga. Bakit hindi ka nagbubunga? Diba? Amen. Meron nga sinabi na nabasa ko lang to, nag-FB din ako, diba? Nag-FB din ako paminsan-minsan. Kaya nabasa ko isang post, sinabi doon na the true Christians rebuke sin and expose it. Nakuha niyo yan? Alam niyo yung ibig sabihin nun? True Christians rebuke sin. Pine-rebuke niya. Sinasaway niya ang kasalanan and expose it. Pinapakita niya na kasalanan to, huwag nating gawin ito. Pero the false Christian practice sin and defend it. Nakuha niyo yan? Amen. False Christians, ay, konti lang naman inumin ko. Konti lang naman gagawin ko. Konting computer lang naman. Konting Dota lang naman. Siguro hindi naman kasalanan to. False Christians practice sin and defend it. Kung ang isang kasalanan, dinidepend mo, magtanong ka, am I a true Christian? Totoo bang Kristiyano talaga ako? O baka may problema sa buhay ko? So, alam nyo, kasi ang naghihinder, bakit ko nasabi yun? Ang naghihinder sa atin na magbunga ay ano? May bula ba kayo? Letter S? Sin. Amen. Hindi asin, kundi sin, kasalanan. Ang naghihinder sa lahat ng Kristiyano na magbunga ay kasalanan. Even David, sinabi niya, di ba? Thy word have I hid in my heart that I may sin against thee. Kasi ayaw niyang magkasala sa Panginoon eh. Diba? Kasi pagka nagkasala ka sa Panginoon, yung prayer mo, ayan o, may takip. O, narinig niyo pa, hindi nagwagana yung mic, diba? Parang ganyan yung sa Panginoon. Tinatakpan yung tenga ng Panginoon, yung pandinig ng Panginoon, sa iyo kapag mayroong kasalanan. At ikaw, kung ikaw bago pa lang, nagbubunga ka pa lang, hindi ka na mag-grow. Kasi mayroong kasalanan. Kuha niyan? Merong mga halaman, sa isang bukid lang, makikita mo, merong mga halaman na hindi nag-full grow. Bakit? Siguro kasi meron mga tabing damo, di ba? Merong mga tinik-tinik, mabato-bato yung place niya,
Di ba? So hindi siya tumutuloy, hindi siya nagbubunga. Yun, ganun ang kasalanan sa atin. At sinasabi ko kasi nyo, false Christian, practice sin and defends it. Tandaan niyo yung concept na yun. Hindi mo kailanman dapat i-defend ang isang kasalanan. Kung alam mo kasalanan yan, kasalanan yan. Amen. Kahit konti lang yan, konti lang naman na kasalanan. Kasalanan pa rin yun. Okay? So sa atin, Christian youth, huwag tayong mag-compromise. Saan ba tayo nag-compromise? Una, sa music. Music. Ngayon, napaka-accessible na, di ba? Through internet. Music. Ano ba yung mga laman ng playlist mo? Sino ba dito may cellphone? Tapos nga may cellphone. Yan, ang dami may cellphone, no? Siguro naman, merong mga music yung cellphone nyo. Pag tinignan ba natin yan ngayon? Ano kaya magpa-play? Pa-play kaya natin kay Brother Jaime, no? Pa-play natin yung mga music niya. Random, shuffle. Baka ang tumugtog I have a pen, I have an apple, ha? Okay, huwag naman sana. We should not compromise unang-una sa music. Christian song naman. Okay. Random. Okay. Saan ba tayo? Isa, ito, pinakamalaking kasalanan niya is compromise in gender. Siguro naman, alam nyo ang ibig sabihin ng LGBT. Lugaw, kapwa. Ano ba? LGBT, ano yung ibig sabihin? Sino? Lesbian, gay, bakla, tomboy? Lesbian, gay, bisexual, transgender. So, alam naman natin yan. Isipin mo, meron pa 4 na klase pa pala sila. Hindi na lang 2. Pero, sinasabi natin, gusto kong, ito parang ganyan yun. Especially sa mga, medyo, baka sumablay dyan. Wala, hindi ko alam, ha? Pero wag naman sana. Pero, the most rebellious sin is homosexuality. Sa Revelation, kung titingnan nyo, ang maiiwang sin is the rebellious sin, which is homosexuality. Sa Sodom and Gomorrah, ginunaw ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah. Bakit? Dahil sa homosexuality. Sobrang galit ng Panginoon. Isipin mo, sobrang galit niya. Inunaw niya yung Sodom and Gomorrah. Ano na ngayon siya? Dead Sea na ngayon. Nang walang nabubuhay na kahit anong organism, kahit anong creature, doon sa sea na yan. Kasi dead sea nga eh. Walang nabubuhay. Ganun kagalit ang Panginoon sa homosexuality. Ngayon, siguro hindi ka isa sa LGBT. Siguro lalaki ka nga. Siguro tunay na lalaki ka nga. Pero, paano yung mga sinasamahan mo? Mga kaibigan mo? Hindi ko sinasabing condemn mo sila. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinabi ng Bible, mahalin mo. Di ba? Ang mahalin mo yung ibang tao. Higit pa sa sarili mo. Hindi ko sinasabing condemn nyo sila. Kundi ang sinasabi ko, gaano mo tinatanggap yan? Paano mo pinapa-enter yan? Although, ito, isang maganda example. Sino dito ang fan ni BG? Vice Ganda. Diba? Natutuwa tayo sa kanya every afternoon. Diba? Pero hindi natin alam na siya mismo, pinapractice niya yung rebellious sin. At tayo mga Christian, dapat naiintindihan natin yun. Amen. Dapat nauunawaan natin yun. Especially mga girls, sa aking experience, although siguro sa inyo din, ang mga babae, yan, mga kasama yan, mga batin. Diba? At sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasabing i-condemn nyo sila, kundi mag-ingat kayo sa influensya nila. Because kung ano yung meron sila, it is a rebellious act laban sa Panginoon. Naunawaan niyo yan? So do not compromise in gender. Ang design ng Panginoon sa lalaki, iba yung design niya sa babae. Amen. Lagi niyo tatandaan po yan. Okay? Hindi dapat maghalo yung mga yung dalawa na yan.
And homosexuality is rebellion, sabi ko nga sa inyo. Saan pa tayo nagko-compromise? Sa relationship, sa love, courtship, and marriage. Di ba? Dapat panatiliing pure. Dapat panatiliing maayos. Although hindi ko naman i-discuss. Pero ito yung mga bagay na sinasabi natin, nagko-compromise ang youth, ang isang Christian youth. Ito yung mga bagay na nag-hinder sa'yo na lumago at magbunga. Ang sarap sana ng bunga mo. Apple sana yan. Meron akong pen. Di ba? Ano yan? Di ba? Ang sarap sana ng bunga mo. Ang ganda sana ng bunga mo. Pero dahil sa kasalanan, hindi ka tumutubo. Amen. Hindi ka nag-grow, hindi ka nagbubunga. Dahil sa kasalanan. Do not compromise. Isa sa kasalanan ng Kristiyano natin ngayon, ng youth natin ngayon, ay nagko-compromise sila. Nagko-compromise. You'll be either the victim of your culture or the champion of what is right. Ano ka doon? Biktima ka ba ng culture? O ikaw yung champion ng Panginoon? Sa mundo natin ngayon. Sabi ng Panginoon, be the salt and light sa mundo ito. Ano ka? Champion ka ba? O Ariel? Champion ka ba? O victim ka ng culture na to? Paano pag sinabing victim? Alam mo, ito sa isang magandang example about sa dress. Dress. Ayan. Ano ba ang magandang dress niyan? Kapag ka dress, ay dapat may tatak. Dapat, ano ba yung magandang tatak niya? Dapat bench kasi andyan yung mga jadine, andyan yung mga katniel, di ba? Dapat bench. Pag sa girl, dapat tight, di ba? Dapat maigsi at revealing. Di ba? Pag sa lalaki, dapat sloppy tingnan. Butas-butas, yan, yung mga gusto niya, di ba? Dapat nakakakuha ito ng atensyon. Yan, yung mga gusto eh. Ito ba, pagka pinili ko ito, makakuha ko ng atensyon, di ba? Dapat, the sloppier, the rebellious looking, mas maganda. Di ba? Ano ba? The tighter, the sexier. Yan, mga lalaki ngayon, isipin nyo, lumalabas, naka-boxer na lang. Ganun ba kayo? Mga babae ngayon, pag lumalabas, ay isi-isi ng shorts. Di ba? The tighter, the sexier. Dapat tayo, ang susuotin natin yung nagpapasexy sa atin. Di ba? Yun yung kaisipan about sa pananamit ngayon. Amen. Di ba? O, ito, social media pa lang. Sino ang maraming followers? Itong sexy star na to, o itong pastor na to. Di ba? Ng Berean, Pastor B. O, kunwari, kumpara natin sa isang sikat na sexy. Sino ang maraming followers? Sexy star, kayo na nagsabi, nag-pay sa Pastor B. Okay, pero ang sinasabi ko, it is more popular sa mundo natin. It is the culture. Amen. Yun yung culture ng mundo na to. Tandaan nyo, hindi naman natin pagbumayari itong mundo ito. Sabi nga ng Bible, ang prince of the world ay sino? Satan. Si Satan. Siya ang may hawak ng kultura. Kaya kung ano yung nakikita nyo, yung example lang natin ngayon, mas marami nagpapalo sa kanya. Bakit? Kasi yun yung culture na dinidevelop ni Satan. Yun yung gusto niya na i-instill sa inyo, sa mga utak nyo, sa mga babae. Dapat ganito ka ka-sex. Sa mga lalaki, dapat meron kang 8 packs ba yan? 6 packs. 6 packs na am. Tayo puro 1 pack lang tayo, di ba? Pero, yun yung gustong i-instill ng mundo sa'yo. Ngayon, ang tanong natin, ikaw ba ay biktima ng culture ni Satan? O ikaw yung champion na kung saan, kahit mag-isa ka, ginagawa mo yung tama? So, sagutin natin yung tanong ngayon. Di ba? Kailangan maging smarter tayo than what culture thinks. So, kung itong kultura natin, ito yung culture, di ba? Dapat maging different tayo. Kasi ang design ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay maging unique. Christian. Okay? Magiging unique ka lang kung hindi ka susunod sa trend. Magiging unique ka lang kung susundin mo yung kalooban ng Panginoon. Amen. Okay? So, kahit na gano'ng kalaking kasalanan niya, kahit gano'ng kaliit na damo yan, di ba? Kung ikaw maliit ka pa lang, na halaman, hindi ka mag-grow. Hindi ka magbubunga.
At hindi yun yung gusto ng Panginoon sa'yo. At number 3 and last, pupunta tayo sa last point natin, which is bearing fruit is a long life effort or lifelong effort. Bearing fruit is a lifelong effort. Tandaan niyo mga kapatid, youth, even mga bata pa lang tayo, nakita ko meron elementary, high school, college, meron mga working, meron mga mature, meron mga hindi pa mature. Pero ang sinasabi natin, bearing fruit is a lifelong effort. Hindi yan kinabukasan. Hindi yan mamaya agad. Although meron talagang ganun ng commitment eh. Maganda yung ganung commitment eh. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ikaw meron kang kasalanan na inaalagaan mo yun, hindi madaling talikuran yung kasalanan mo. Hindi madaling talikuran yung pagkakamali mo. Bakit? Bearing fruit is a lifelong effort. Tingnan na lang natin sa practical. Ang isang mangga, hindi yan pag tinanim mo, di ba? Or kahit na summer, di ba? Alam na natin na summer, hindi yan magbubunga. Kahit na summer, hindi yan akit agad magbubunga. Di ba? Kailangan maghintay na ilang taon. Di ba? Dapat maging magulang pa yan. Dapat maging matibay pa yan. Maging malaki. Yung mga nakikita nyo, ganyan kalalaki. Bago sila magbunga. And bearing fruit is a lifelong effort. Alam niyo yung pagbubunga? Although ngayon, siguro bata ka pa, kailangan magbunga ka sa yung buong buhay mo. Kailangan, habang tumatagal, mas marami yung bunga. Okay? Habang tumatagal, mas marami yung nagiging fruits natin sa ministry. Pero ano ba yung sinasabi nating fruit? Ano ba yung bunga? Kanina ka pa sabi, Brother Tim, kanina ka pa sabi ng bunga eh. Ano ba yung bunga na sinasabi mo? Una, syempre, yung bunga natin, yung sinabi ng Matthew, the greatest commandment sa atin,